Next video naman natin, ituturo ko kung paano mag-register sa Orus dahil bibili tayo ng columnar book. Ito yung magsisilbi sa atin na cash receipt journal at cash disbursement journal. Kailangan natin ito ma-register online tapos ipiprint natin yung pinaka-stamp niya. Ididikit natin siya sa pinaka-first page nung book. So, eto na. Siyempre, first step natin, pupunta tayo sa bir.gov.ph. Hanapin ninyo dito yung Orus, tapos i-click ninyo yun. Ito yung itsura niya. Kikreate kayo ng account dito kasi syempre wala pa kayong account dito. Ito yung gagawin natin, yung books of accounts. Magre-register tayo dyan mamaya. Pero kailangan muna natin mag-login at mag-register. So, ito lang yung gagawin ninyo. As individual, syempre, ayan o, basta mag-create lang kayo dyan. Ayan, hanapin nyo lang yung create ng account. Taxpayer, click ninyo yan. Tapos, with existing TIN. Ayan, enter nyo lang yung TIN number ninyo, syempre. I-blur na lang natin mga tropa ha, yung data. Enter nyo lang yung pangalan ninyo, and yung middle name, and yung last name. Kung meron kayong suffix, lagyan ninyo yung junior, mga ganyan, deterred, or kung wala naman, NA. So, syempre, yung birthday ninyo, civil status, and yung gender. Fill outan nyo lang to. Ilagay ninyo yung email ninyo. Dito sa email, kung ano yung ginamit ninyong email sa pag-register ng inyong 2303, ayun yung gagamitin ninyo dito kasi kailangan tugma. Ayan, so syempre password ninyo dito, enter nyo lang 2 beses. And syempre once na ma-enter nyo yung password ninyo, click nyo na yung register para magkaroon na kayo ng account dito sa Orus. Pero tandaan nyo lahat ng pinifill out ninyo dapat eksakto dun sa pinag-register ninyo sa 2303. Ayan, so click lang natin tong register. Tapos merong OTP na mapupunta dun sa ating email. Verification lang to. Ayan, click nyo lang yung verify once na ma-receive nyo yung email from Orus. Confirmation lang to na tugma yung email ninyo. Ayan, once na na-click nyo yung verification, okay na yon, i-login na ninyo yung inyong Orus account. Ayan, login lang natin yung email na ginamit natin. Syempre, enter natin yung password. So, ayan, nakapag-login na tayo. Next natin na gagawin dito, i-click na ninyo yung books of accounts. Eto sa video na to, panoorin nyo lang maigi. To tell you honestly mga tropa, no, napakamahal ng singil, eto yung gagawin lang ninyo. Sisingilin kayo usually 1,000 to 2,000. Napakadali lang nito as in. Kaya sundan nyo lang maigi. So again, click nyo lang yung register book of accounts. Tapos dito, makikita ninyo to. Ang pipindutin nyo dito mga tropa, yung validate. Once maklik mo yung validate, lalabas yung details na to. Click mo lang yung kulay green na add and click mo yung add na kulay yellow. And click mo dito yung manual. Tapos click to search. Hanapin mo lang dito yung cash receipt journal. And next natin mamaya yung disbursement naman. Ayan o, cash receipts journal, and dito pindutin mo yung number 1 and last volume 0 dahil bago pa lang naman tayong magre-register. Ayan, tapos dito sa date period, yung validity period, yung date ngayon, kung kailan ka magre-register. Ayan, dahil nung 13 ko siya ni-register, ayan, tapos yung date of registration, hindi mo yan magagalaw. Wala kang magagalaw dyan. And next naman natin, eto, taxable year, 01/01/2006, kung kailan yung taon. Ayan mga tropa, sundan nyo lang yan, no? Ayan. Tapos dito, 12/31/2031. 5 years mga tropa. Kumbaga yung books natin, hanggang 5 years yung aabutin neto. Kasi usually, etong Lazada affiliate natin, konti lang naman yung may susulat natin dito. Tapos, click mo na yung add, yung kulay green. Next natin, ulitin natin, click mo yung add row, same procedure, manual. Dito naman, cash disbursement naman yung hahanapin natin. Cash disbursement journal, yung number 1 lang, eto, yan. Tapos sa quantity, syempre number 1 lang,
yung ating pipiliin dyan. Pindutin nyo lang yung 1 kasi first time lang tayo. And yung last volume 0. Alam nyo ba mga tropa, sa procedure na to, naniningil yung iba ng 2,000 or 1,000. Kaya panoorin nyo lang to. Dito sa validity, syempre yung date ngayon, date of registration, hindi mo yan magagalaw. Same procedure, 01/01/2006, 2026 doon ha, hindi 2006, 2026. And dito, 12/31/2031 and click mo na yung add books. Once na complete na to mga tropa, dalawa lang yung kailangan natin dito, ganyan lang. And kiklik na natin yung continue. Yung iba gumagawa pa ng general ledger, pero yung turo sa akin nung tropa ko dito, eto lang, dalawa lang daw. Click mo lang yung continue, tapos dito wala ka ng iba pang gagawin dito. Click mo lang yung review. Once maklik mo yung review, lalabas yung details na ganito. Makikita mo dito yung checkbox na 3, yung nakakulay red dyan. Ayan o, basa-basahin mo lang, pero check mo na lang yan. Wala namang problema yan. Submit application. Nasa sa inyo kung gusto nyong basahin yung nakakulay red na text. Tapos maglo-loading yan ng ganito. Click mo lang yung take survey. Click mo yung client type, tapos citizen. Click mo yung okay. Tapos nyan, ilagay mo lang yung age mo. And next, male or female, and yung civil status. Ayan, mag-proceed lang kayo dito. Lahat ng may mga asterisk, kailangan mo siyang fill upan. So dito, saang grupo ka nabibilang, pindutin mo lang dito, not applicable. Ayan, okay na yan. So far, so good. I-double check nyo na lang yung mga details. Anyway, wala naman problema yan. Survey lang naman yan. Click mo na yung submit. Lalabas na yung ganito. So, eto na yung ipiprint natin. Ayan, yung volume 1:1. Pindutin nyo lang yan. Meron kayong magda-download dyan na PDF. Ayan yung ipiprint ninyo. Tapos, ididikit nyo siya sa first page. Eto yung itsura nyan mga tropa. I-blur ko na lang syempre for privacy purposes. Ipiprint nyo yan. Ididikit nyo sa first page ng bibilihin ninyong book. Yung columnar book. Eto yan mga tropa. Ilalagay ko na lang din sa description yung link. Ayan. 12 column yung bibilihin ko dito. So far so good. Ito lang yung pinaka full details kung paano mag-register sa BIR, mag-upload sa Lazada, mag-fill out ng invoice, mag-register sa Aurus. Kung tatanungin nyo naman ako kung paano fill outan yung book, yung bibilihin natin na columnar book, panoorin nyo na lang dito sa channel na to para maayos yung intindi ninyo, kasi etong magdi-discuss sa inyo na to, mismong accountant to. So ako pinanood ko lang din dito kung paano ko siya pinil outan. And siguro next time ituturo ko sa inyo kung paano, pag sure na ako kung paano. Pero so far sa ngayon, gayahin nyo na lang muna etong isasuggest ko na YouTube channel na to, etong YouTuber na to, panoorin nyo na lang muna sa kanya. So kung meron kayong iba pang katanungan, comment down below or i-message nyo ako sa ating Facebook page. So dito na lang, like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Pag may makikilang, panahon ng magtuturo, makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa... Lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.